Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pastor po nag-announce naman siya last Sunday na hindi natin makakasama ngayon dahil 20th anniversary po ng Havalera at sineselebrate nila ang kanilang anniversary sa Ternate. Yan. Yung gustong sumunod ay pwede pong sumunod mamaya. Yan. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay Accept Jesus Christ Love. Alam ko na marami sa atin, halos lahat tayo ay tinanggap na natin ang pag-ibig ng Diyos. Subalit parang reminders lang po siguro ito sa atin lahat. So sa binasa kanina, bago tayo magsimula ay may tanong po muna ako. How do you know that you truly love God? Actually, bago natin minahal ang Diyos, siya muna ang unang nagmahal sa atin. Ang hirap kaya magmahal, lalo na sa mga hindi kaibig-ibig. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, natuto tayong magmahal. Bakit? Ang sabi niya sa Romans din, while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi siya namatay dahil tayo ay mabuti. Namatay siya dahil tayo ay masama. Okay? So, bago natin pag-uusapan ng mas malalim pa ang binasa kanina, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kayo po ang aming karunungan. Wala kaming ibang aasahan upang maunawaan namin ang iyong salita, kundi kayo. Puspusin po ninyo ang bawat isa at ang iyong salita ay patuloy na kumilos sa aming puso, sa aming buhay. Upang ang pagpunta namin o ang pagdalo naming araw na ito ay maging makabuluhan dahil sa aming narinig na salita na nagmumula sa inyo. Bless po ninyo ang spiritual food na aming kakainin. In Jesus' name we pray. Amen. Accept Jesus Christ love. Isa-isahin natin. In verse 22, ang sabi doon, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. Ano ba itong righteousness? Very clear na sinabi doon that this is God's righteousness, not man's. Kasi kahit anong gagawin natin, nakabutihan, ay hindi yon papasa sa standard ng ating Panginoon. And because of His righteousness, magkakaroon tayo ng kakaibang buhay. Nasa dati, tayo ay under the wrath of God. At sabi dito, faith in Christ Jesus answers the law's accusation against man. Ano nga ba? Ano nga ba ang man? Ang man is doomed to destruction. Why? Because man is a sinner. Man is a sinner. Paano nga ba nangyari? Pumasok ang kasalanan sa isang tao, sa isang man. Sino yon? Si Adan. Because of his disobedience, because of his rebellion, rebellious heart, pumasok ang kasalanan. At dahil sa kanya, ang kasalanang yon ay namana natin. Kaya pagkapanganak pa lamang ng bata, namana na niya
yung pagiging makasalanan. Ibig sabihin, in nature, we are sinners. In nature, we are doomed for destruction. Kung babalikan natin yung verse 22, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and all who believe, for there is no difference. Ang kaligtasan pala ay hindi dahil sa kabutihang ginagawa natin. Hindi dahil tayo ay mabuting tao, kaya tayo ay ligtas. Actually, sinasabi sa Biblia, walang mabuting tao. Only Jesus Christ. Siya lang ang taong hindi nagkasala. Ang lahat ay nagkasala. Pero sinasabi dito, through faith in Jesus Christ, sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay pinawalang sala. Sa Tagalog, ang ganda ng sinabi. Parang, ang sabi dito, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesu Kristo. Ginawang matuwid, ginawang tama, ginawang walang kasalanan ang mga taong sumasampalataya sa ating Diyos. Ang sabi dito, to all. Ibig sabihin, salvation or righteousness is for all. Salvation is for all. Pero may sinabi pa siya dito, and on all who believe. Ibig sabihin, may mga tao na hindi pa rin naniniwala. Naniniwala naman ako sa Diyos. Mahalaga ito. Sino ang pinaniniwalaan natin? Kasi, last time, meron tayong tinatawag na gods. Okay? Pero naniniwala ako na alam na natin o tumbok na natin kung sino yung dapat nating paniwalaan. Ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Jesus. Although ang nagsulat dito ay si Paul. Pero sinasabi niya dito, to all who believe. To whom? To Jesus Christ. Worthy ba na maniwala tayo sa ating Panginoong Jesus? Karapat dapat ba na siya ang ating paniwalaan? Karapat dapat ba ang pananampalataya natin sa Kanya? Yun ang mahalaga. Kanino tayo sumasampalataya? Kanino tayo naniniwala? God is worthy of our trust, of our faith. Magiging reliable o reality o real ang ating faith if we believe in the true and only God. Baliwala ang ating pananampalataya kung ang pinaniniwalaan natin ay hindi naman yung totoong Diyos. Kailangan maniwala tayo sa totoong Diyos. Sino nga ba ang ating totoong Diyos? Diniscuss na natin last Sunday. At ang sabi dito, salvation is for all. Sinabi ko na, binanggit ko na kanina. Pero nakakalungkot. Ang sabi pa doon, to those who believe. Kaya nga siguro, sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Faith in God alone. For there is no other way. Only Jesus is the way. Kaya nga, yun ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Wala nang ibang way. Even yung dating daan. He is only the way. And not our way. Kasi ang tao, in nature, nandun yung desire niya to please God, to worship God. Kaya, ginagawa niya ang lahat ng paraan para maabot niya ang Diyos. Pero,
sad to say, in verse 23, ano ang sabi niya? For all have sinned. Kung makikita natin, yung past tense, have sinned. Why? Because of Adam. Dahil sa kanyang pagiging disobedient, sa pagiging rebellious niya, namana natin yung kasalanan. At ang sabi dito, and fall short of the glory of God. For all. Lahat ay makasalanan. Eh hindi naman ako nangangalunya. Hindi naman ako magnanakaw. Hindi naman ako nagsisinungaling. Hindi naman ako, ano pa yung mga visible na nakikita natin na, makasalanan yan. Pero anong sabi sa Biblia? It was written. It is written in the Word of God, in the Bible, that all have sinned. Kapag sinabi mo na wala kang kasalanan, nagkasala na tayo doon. Kasi sinasabi sa Biblia, kapag sinasabi natin na wala tayong kasalanan, nagkasala na tayo doon. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, lahat ay nagkasala. At dahil dito, anong sabi? And fall short of the glory of God. Hindi tayo, wala tayong kakayahan, no? Para abutin ang kanyang pamantayan. Dahil kulang tayo. Insufficient tayo. Because of the sin that is imputed in us. Because of the sin na namana natin, wala tayong kakayahan. Paggawa ng mabuti, ano ang sabi niya? Sa Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Ibig sabihin, bago nagkasala si Adan, walang kamatayan. Walang kamatayan. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon, mamamatay tayo. May nauuna. Hindi natin alam kung kailan tayo. At ang sabi sa Romans 3, tama ba? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan, hindi lang physical death, even spiritual death. Kasi nung nagkasala si Adan, ang sabi niya, mamamatay ka kapag kinain mo yan. Namatay ba sila physically? Ano ang namatay sa kanila? Spiritual life. They were separated from God. Nawala ang fellowship. Nawala. For all have sinned. This is the panoramic. Naalala ko yung panoramic eh. Yung makukuha mo lahat. Yung may style para makuha mo yung view. Panoramic or global view of God about man. Ito ang tingin ng Diyos sa tao. Ang tao ay makasalanan dahil sa pagsuway ni Adan. Namana natin. At ano ang ibig sabihin ng sinned? To miss the mark or the standard of God. Adam's sin is imputed to all mankind. Sabi ko na kanina. The best of mankind fall short of the standard of who God is. Sabi ko nga kanina, lahat ginagawa natin para mag-glorify natin ang Diyos. Magbigay tayo sa mga mahihirap. Di ko sinasabing masama yon. Maging mabuti tayong asawa. Maging mabuti tayong kaibigan. Di ko sinasabing masama yon. Lahat ng mga yon, ginagawa ng tao para maabot ang Diyos. Pero ang sabi niya, kulang. Kulang yan. And in Ephesians, ang sabi niya, for by grace, you have been saved.
through faith. It's only by God's grace. Ibig sabihin, yung salvation pala natin is only by God's grace. Ganda ng pangalan, no? Only by God's grace, God's favor. Na out of thousands or out of millions, tayo ay hinanap ng Diyos. Actually, hindi naman natin hinanap ang Diyos eh. Siya ang humanap sa atin. Gumamit lang siya ng tao para makilala natin siya. Ang sabi ko kanina, mahalaga, sino ba ang sinasampalatayanan natin? Kailangan kilala natin, alam natin kung sino ito. God is absolute, worthy of our faith. Absolute meaning perfect. He is perfect. Walang kulang sa Kanya. Without variation. And immutably perfect. Yon, sinabi ko na kanina. Perfect. Our God is worthy of our faith. Kaya sinasabi niya, it's only Jesus. It's only through your faith in Christ Jesus para maranasan natin ang kaligtasan. All have seen when it comes to measuring up to the standards of God's righteousness. The only way we can come to God on God's term is by faith. Ano nga ba yung faith? Faith tayo ng faith. Ano nga ba yung faith? Ito ay na-discuss na ni Pastor. Nasabi niya, kapag alam mo na yung upuan na yan ay kaya mong buhatin o kaya kang buhatin ng upuan na iyan, anong gagawin natin? Uupo tayo. Pero kung alam natin na yan ay sira, yan ay marupok, yan ay parang babagsak tayo, hindi tayo uupo. That is faith. Kung alam natin na kaya tayong dalhin, na kaya tayong iligtas ng Diyos na sinasabi natin, we must put our faith to Him. Because He is the only way. He is the only way. In Ephesians 2:8-9, for by grace, favor of God, you have been saved. Through faith. Kailangan pa rin natin ng faith. Ang salvation is free gift. Pero kailangan natin tanggapin. Kailangan natin tanggapin yung gift na yan. Kaya sinabi niya sa verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Justification. In Romans, yun ang parang theme. Kaya siguro sabi ni Pastor, gusto kong pag-aralang mabuti ang Romans. Yun pala talagang Romans ang pag-uusapan natin. Justification. Ano ba ang ibig sabihin ng justified? Being justified freely. In Romans 5:8-9, para mas maintindihan natin, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Ibig sabihin, sabi ko nga kanina, dahil tayo ay makasalanan, deserve natin ang wrath ng Panginoon. Deserve natin ang kanyang parusa. But praise God. Gumawa ang Diyos ng paraan para hindi tayo maparusahan. Para hindi tayo o hindi natin maranasan ang eternal death. Instead, ano sabi niya? For the wages of sin is death. Pero ano sabi niya? But the gift
of God is eternal life. Yung buhay na meron tayo ay gift yan ng ating Panginoon. How? Papaano niya dinemonstrate yung pag-ibig niya? Hindi basta-basta yung demonstration ng kanyang pag-ibig. Sa atin, madali nang i-demonstrate natin yung pag-ibig natin, di ba? Sa ating mga asawa, sa mga babae, action. Maghahanda ng pagkain, hihanda, lahat-lahat. Kahit hindi na magsalita yan. True action. Pero minsan, hindi na-appreciate ng mga kalalakihan. Akala nila, pero true action. Ganon kasi ang mga babae, ewan ko lang. Ang mga babae, they demonstrate their love through action. Yan, paghahanda ko ng pagkain, mamamalansya, lahat na ata ng gawain. Sa mga anak. Sabi ko nga kanina, hindi basta-basta yung ginawa ng Panginoon. He left heaven para tayo ay abutin. For God so loved the world. Yung nag-iisang anak niya, yung pinakamamahal niya. Siguro walang taong gagawa ng ganon. Na i-offer mo ang iyong anak para mailigtas ang isang familyng ito. Ang hirap nun. Kaya nga siguro, for God so loved the world. Ganon na laman. Sobra-sobra yung pag-ibig niya. Kaya hindi niya ipinagkait ang kanyang nag-iisang anak. At nakita natin how God demonstrated His love to us. Kasi celebrate lang natin ang Holy Week. Very painful. He sacrificed Himself. Very painful ang ginawa niya to demonstrate His love. Namatay siya sa krus. He died for us. And through His blood, yung isang patak ng dugo na nagmumula sa Kanya, yun ang nag-justify sa atin. Saan? Sa God's wrath na dapat mararanasan natin. Pero sino lamang ang mapapawalang sala? Sino? All who believe. Lahat ng naniniwala, lahat ng sumasampalataya sa ating Diyos ang mapapawalang sala lamang. Justification is a legal term or forensic term na ang ibig sabihin, this is a declaration, pronouncement made by a judge. Sinabi ng judge, not guilty. Justified ka na dahil ako ang umako sa iyong kasalanan. Justified means to declare righteous, to cause to be righteous and not make righteous. Tingnan natin ito. Pag sinabi nating justified, hindi para tayo ay maging righteous. Ang sabi dito, declaring that we are already righteous. Cause us to be righteous. Yung righteousness, kung si Adan inimpute sa atin ang kasalanan, when Christ died on the cross, He imputed unto us His righteousness. Wow! Wala tayong ibang gagawin. Hindi kailangan magpakahirap, mag-Bible study, hindi ko sinasabing masama. Hindi kinakailangan magbigay para lang ma-earn natin yung salvation. No. Ang gagawin lang natin is to believe. Ganun pala lang kadali. Noong na-encounter ito ni Martin Luther, kilala natin si Martin Luther. Siya ay isang Catholic monk. Nung na-encounter niya, nabasa niya ang Romans, sabi niya dito, I want to read. Ano yung sinabi niya?
The teaching of Luther and the Reformers can be summarized in 3 phases. Grace alone, faith alone, Scripture alone. No other way. God loves the people of the world. Ang sabi niya, even though they are sinful. Diba? Namatay ang ating Panginoon nung tayo ay makasalanan pa. Mahal ng Diyos ang lahat. Lahat ng nagre-rebelde sa Kanya, mahal niya. Pero kailangan, sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak, kailangan maniwala, manampalataya tayo sa Kanya. Para tayo ay mapawalang sala. Mapawalang sala. Walang sala. Gusto kong i-discuss yung pagkakaiba ng justification versus pardon. Okay. Pag sinabi natin pardon, forgiven lang. Yung past sin. After that, katulad ng mga galing sa kulungan, di ba, nakakaranas sila ng pardon. After that, gagawa pa rin sila ng kasalanan. Pero kapag sinabi natin justification, forgiven ka na, declared ka pang righteous. It's not because of our own works, because of Jesus' redemption. Because of Jesus' work. It's not by our works. So sa umagang ito, naranasan na ba natin itong tinatawag na justified na ba tayo? Are we forgiven at the same time declaring that we are righteous before God? Kaya yung kapatid natin, yung katabi natin iyan, yan ay banal. Banal na hindi dahil mabuti ang kanyang ginagawa, kundi banal na dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Dahil sa kamatayan niya sa krus. Kaya nga ang sabi ni Paul, wala tayong pwedeng ipagmayabang. Dahil ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. We were justified because of God's work. His death on the cross. Verse 25, whom God set forth as a propitiation by His blood. Parang hirap nung word na propitiation. Pag sinabi nating set forth, siya, ang Diyos, kasi nakita niya na ang tao walang pag-asa, na ang tao ay mamamatay eternally. Magsasuffer siya. Ang Diyos ang lumikha sa atin. Ang daming paraan. In the Old Testament, ano yung ginagawa nila para ma-pardon? Para ma-cover ang kasalanan ng tao, anong ginagawa nila? Yung high priest, siya lang ang nakakapasok sa Holy of Holies para mag-offer ng dugo ng isang hayop to cover the sin of the Israelites. Usually, ganon ang ginagawa. Pero may nangyari ba? The more na parang lalong sumama ang tao. Ibig sabihin, walang pwedeng makasolusyon. Walang pwedeng solusyon para ma-pardon, para ma-justify ang kasalanan ng tao, kundi kailangan may i-offer. Kailangan may mamamatay. Kaya nga siguro, for the wages of sin is death. Si Jesus Christ ang namatay. Ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak as a propitiation by His blood. Through faith, inulit na naman niya, through faith, to demonstrate His righteousness because
in His forbearance, God had passed over the sins that were previously committed. At sino yung perfect lamb? Sino ang ating perfect lamb? Para isang beses na lang, para hindi na paulit-ulit na mag-offer ang tao. Kasi kung hanggang ngayon ay sinusunod natin ang batas noon, ubos na ang lamb. Wala pa namang lamb sa atin. Kambing. Sa dami nating kasalanan, ubos. At hindi rin basta-basta tayo mag-offer. Kailangan healthy. Kailangan walang sugat, walang galis. Hindi pwedeng galisin ang i-offer natin. Kailangan perfect. Kung hanggang ngayon, ganon ang gagawin na, ang hirap nun. Kaya anong ginawa ng ating Panginoon? In-offer niya ang kanyang nag-iisang anak. Para ma-experience natin yung freedom. Freedom from the slavery of sin. I do believe, once na tinanggap natin ang ating Panginoon, sabi nga ng inawit natin kanina, araw-araw pinabago mo ako. Ibig bang sabihin, teacher, kapag justified na tayo, hindi na tayo nagkakasala? Nagkakasala pa rin tayo, pero less na siya. Hindi magbabago. Ang tingin ng Diyos, when Christ died on the cross, at siya yung nagiging offering, siya yung nagiging propitiation. Mamaya, ano ba ang propitiation na to? Sige. Propitiation meaning this is the mercy seat, the place of forgiveness. Tulad ng sinabi ko nga kanina, yung high priest, yearly, pupunta sila sa mercy seat para mag-offer to cover the sin of the Israelites. In the New Testament, Jesus Christ fulfilled the law. Ano yung law? Kailangan mag-offer ka. Pero si Jesus Christ, pinulfill niya yung law. Siya mismo ang in-offer niya. Para tayo ay mapawalang sala. May dalawang word for atonement. Wala dyan. Atonement, meron tayong expiation at saka propitiation. Ang expiation pala ay sins are covered. Yun yung ginagawa ng mga priest para ma-cover ang kasalanan ng mga Israelites they offer. Propitiation naman involves satisfying the offender. Sino ba yung offender natin? Dahil sa ating kasalanan, ang Diyos na banal. At ayaw niya ang kasalanan. Kaya nga, maalala ninyo, nung namatay ang ating Panginoong Jesus sa krus, tumalikod ang Diyos. Bakit? Kasi lahat ng kasalanan ay inako niya. Kaya nagdilim. Kaya di ba ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? Because our God is holy. Our God is holy. Kaya dapat ang i-offer niya ay holy. At sino yon? Ang ating Panginoong Jesus. Ang ginawa ng ating Panginoong Jesus, hindi lang niya tinakpan ang kasalanan natin. Oh, ako na. Minsan, mga nanay, ganun, no? Ipinagtatanggol o pinagtatakpan ang mga anak sa tatay. Kahit na, kasi alam siguro ng nanay nito na kapag nagkasala, masakit ang palo ng tatay. Kaya minsan ang sabi na, okay na. Ganun ang ginawa ng ating Panginoon. At hindi lang, He removed God's wrath. Tinanggal niya yung galit ng Diyos sa kasalanan. Siya ang nagbata. Siya ang namatay para sa atin. That is propitiation.
At sinabi din sa 1 Peter 1:19, "But with the precious blood of Christ, like that of a lamb, without blemish or spot." Si Jesus Christ, yung perfect lamb. Hindi na yung lamb. Hindi na yung bato-bato. Bato-bato. May bato ba na na ibon? Na kapag walang kalapate, bato, yung bato na lang, bato-bato? Dahil wala nang kalapating i-offer. For Christ, in 1 Corinthians 5b, "For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed." Maalala niyo yung Passover in the Old Testament? Yung 10 plagues, yung last ay yung kamatayan. Nang ang instruction sa mga Israelites, dapat maglagay sila ng dugo sa kanilang door post, sa kanilang door. At kapag nalampasan ng kamatayan yon, hindi mamamatay yung pamilyang iyon. Ganon din sa atin. When we put our trust to Him, God's wrath ay mawawala sa atin. We will be declared not guilty and at the same time righteous. Hindi lang tayo pinawalang sala, kundi tayo din ay pinabanal. Pero syempre, ang pagiging banal natin ay unti-unti yan. Tinatawag na sanctification. Moment, little by little, tayo ay patuloy na pinapabanal ng ating Panginoon. Although tayo ay banal na. Kasi meron pa rin mga mga maliliit na mga kasalanan na pwedeng yan ay mawawala through God's sanctification. Perfect lang tayo kapag tayo ay namatay na. Perfect body. Maalala ko, before na namatay si Hermie, yung paa niya kasi ay may sugat. 2 days o 3 days na namatay si before na namatay si Hermie, na naginip ako, yung kanyang sugat ay nagniningning. Nagniningning. Ibig sabihin, glorified body. Kapag tayo ay namatay na, itong flesh natin ay magiging glorified body. Perfect. At makakasama natin ang ating Panginoon. God made it possible for anyone willing, ito yung word, willing to see. Not only to see, but to believe what He did about our sins. Ano nga ba ang ginawa niya sa ating kasalanan? Siya ang umako. Siya ang namatay para tayo ay mabuhay. In verse 26, to demonstrate at the present time. Ano ba yung present time? On the perfect time, ibinigay ng Diyos ang solusyon sa problema ng tao. Ano ba ang problema ng tao? Makasalanan at mamamatay siya eternally. In His perfect time, in the present time, ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak and His righteousness. Upang sa ganon, ang lahat ng may pananampalataya sa ating Panginoon ay magiging righteous din. Paulit-ulit, no? By God's grace, we have been saved. Ano ngayon? Ano ngayon kapag nalaman natin na tayo pala ay justified na? Ano ngayon nang nalaman natin na tayo ay forgiven and declared righteous? Ano ngayon? Meron tayong bahagi. Alalahanin natin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa natin kasama ngayon. Isipin natin ang ating mga kaibigan na hindi pa nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Isipin natin ang ating mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa rin sila naniniwala sa totoong Diyos. Isipin natin ang ating mga co-workers
Isipin natin ang ating mga kapitbahay na hindi pa nakilala sa ating Panginoong Hesus. Ano ang mangyayari sa kanila kung walang magbabahagi sa kanila tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Hesus? God is not only telling us, you are already justified, but you have something to do. Meron dapat tayong gawin. At ano yun? We have to share the gospel. We have to share what God did on the cross. We have to share the love of God that we already receive. Kasi, ewan ko, aray, kung maaatim natin na tayo lang ang pupunta sa langit. Pero ang kaibigan natin, ang pinakamamahal nating asawa, ang mga kapitbahay natin. Unless, pero kahit galit ka sa kanila, sabi ng Panginoon, for all. Salvation is for all. Kasi tayo dati ay enemies of God. But when we put our trust, our faith to Him, tayo ay nagiging kaibigan na ng Diyos. At dahil tayo ay kaibigan ng Diyos, gugustuhin ba natin na yung mga kapatid natin ay magiging enemies of God? Di ba hindi? Today, kung alanganin kayo o kung may doubt kayo, tinanggap ko na ba ang ating Panginoong Hesus? Actually, 3 times kong tinanggap ang Panginoong Hesus. Hanggang sa naintindihan ko. Di ko alam kung grade 4 o grade 3 si Margaret noon, pinatanggap ko siya. Pinatanggap ko ang ating Panginoon sa Kanya. Baka hindi pa niya naiintindihan. Pero habang tumatagal, naiintindihan na niya na ang salvation is not because of the good works that we did, but because of our faith through Christ Jesus. O nagda-doubt tayo, ligtas pa ba ako? Ligtas? Parang hindi na. Dahil parang paulit-ulit ko nang ginagawa yung kasalanan. Parang hindi na ako nakaalis doon. Kung may doubt tayo, magiging sigurado tayo at this moment. Ang sabi ko nga kanina, walang masama kung many times mo siyang tinanggap. Pero yun yung assurance. Sabi nga, accepting Jesus Christ's love. If we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior, ano ang sabi niya? Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, ano ang sabi niya? He gave the right to become children of God. Ibig sabihin, hindi pala lahat ng tao ay children of God. Kanino sila? Children of the devil. Gusto ba natin tawagin ang ating mga mahal sa buhay na hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon na anak sila ng dyablo? Di ba ayaw natin? Nasa ating mga kamay. Gawin natin yung part natin. Just share kung ano yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Hindi naman kailangang detalye na ano. Just share what God did in our lives. Kung may doubt tayo sa umagang ito, kausapin natin ang Diyos. Once again, tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Through prayer. Ang prayer ay ganito, Panginoon, inaamin ko po na ako ay makasalanan. At dahil sa aking mga kasalanan, deserve ko ang kamatayan. Pero salamat, dahil nalaman ko ang ginawa ninyo sa krus. Namatay kayo para ako ay iligtas. Hindi lang iligtas, kundi binigyan ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yon. Ginawa ninyo akong banal.
kahit hindi ko deserve, ginawa mo akong banal. Dahil sa ginawa ninyo sa krus. Ikaw ang namatay para ako ay mabuhay. You left heaven. Inilagay mo yan, nilagay ng Panginoon sa puso natin ang langit. So meaning to say, dito pa lang may experience na natin ang langit. Kaya napansin niyo kanina, although, syempre, huwag tayong dumipende sa nararamdaman natin. Pero kapag sinabi, masaya yung inaawit natin, di ba? Ang saya-saya. Alam niyo yun, yung umaawit sa videoke, talagang lakas-lakas pa di ba? Kahit na ano na yung boses, talagang nandun yung saya. How much more kapag ang inaawitan natin ay ang Diyos? Deserve niya yung awit natin. Bakit? Kasi grabe yung ginawa niya sa ating buhay. Kahit yun lang, yung ibibigay natin. Yung buong puso natin siyang aawitan. Buong puso natin siyang mamahalin. Buong puso natin siyang paglilingkuran. May reminders ang ating kanina. May, next Sunday, mas maaga na tayo. Diba kapag nakipag-date tayo sa ating boyfriend, dapat before that time, nandun na tayo. Ang kadate natin is God, the King of all kings. Let's mean it business. Kung talagang tinanggap na natin ang Panginoon, maging totoo tayo na ang kamit ko ngayon ay ang Panginoon. That I have to wake up early. Sa school nga Madilim pa, talagang gising na tayo. Dahil ayaw nating malate. Diba? Kasi pag late na tayo, hindi natin maintindihan ang lesson. Ang kamit natin ngayon ay ang ating Panginoong Jesus. Pero praise God, lahat yan ay tinitiis ng ating Panginoon. Hanggat dumating yung point na we will give all. We will give all. If we accepted already Jesus Christ as our Lord and personal Savior, pati ang kanyang mga commands, ang kanyang mga utos ay dapat tinanggap din natin. Ang daming utos ng Diyos na nakaliligtaan natin. Aray, pati ako. Meron tayong tinatawag na commission and omission sins. Ano yung commission? Yung talagang sinadya mong ginawa. Pero yung omission, yung dapat mong gawin, pero hindi mo ginawa. Yun yung omission. Na dapat natin ibahagi ang salita ng Diyos. Pero bakit ba pagka katabi ko na itong taong ito, sobra na yung kaba ko? Ask the Holy Spirit. Yun yung masarap. Hindi lang tayo justified. God has given us a partner, a companion. Hindi tayo nag-iisa. Pag ikaw lang mag-isa sa bahay, no, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang mag-speak. If we have the desire to reach out others, ang Holy Spirit ang mag-speak. Tandaan natin, yung mga disciples ng ating Panginoong Jesus, hindi naman sila nag-aral. Pero bakit ginamit sila effectively and mightily? Because they love God. Yun lang. Kapag mahal natin ang Diyos, we will do His command. Our sin is either on us or on the Savior. Tulad ng sinabi ko kanina, nasa sa atin na. Kung ayaw natin tanggapin ang ating Panginoong Jesus, we will experience the wages of sin. We will be condemned. God's wrath
is in us. Pero, if we put our trust to God, na siyang nagbata, na siyang naghirap, we will be freed from God's. So, ang challenge po sa bawat isa, mamaya, or kung gusto ninyo na at this moment, ay tanggapin ninyo muli ang ating Panginoong Jesus, sumunod kayo sa panalangin ito. Ang kinininyong panalangin, ang sasabihin kong panalangin. If you want God's assurance. Pero syempre ang pagtanggap, hindi lang sa bibig, kundi mula sa puso. Mula sa puso. Ang kakausapin natin ngayon ay ang Panginoon na naghihintay na ilagay natin siya sa trono ng ating buhay. Na kapag inilagay natin siya sa trono ng ating buhay, kung na-encounter na ninyo yung dalawang circle, our life will be in order. Ano man ang mangyayari sa ating buhay, walang takot dahil alam natin na kasama natin ang Diyos. So ngayong umaga, yung mga nag-aalangan, naligtas ba ako? Pwede kang sumunod sa panalangin ito. Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. At dahil sa inyong salita, nalaman ko na walang ibang makapagliligtas sa akin, kundi kayo lamang. Sa sandaling ito, ako po ay nananampalataya sa inyo. Buksan po ninyo ang aking puso. Patawarin po ninyo ako sa aking mga kasalanan. Salamat po sa inyong pagpapatawad. At sa sandaling ito, pinapapasok po kita sa aking puso. At gagawin kitang master sa aking buhay. Maraming salamat po sa inyong ginawa sa krus. At dahil po doon, ako po ay justified na dahil sa aking pananampalataya sa inyo. Ako ay manalangin. Aming Diyos, kayo ang nakakaalam ng puso ng bawat isa. Kung ang aming mga dahilan kung bakit kami pumupunta sa church ay para kami ay mailigtas, patawad po. Kung ang mga dahilan namin, bakit kami gumagawa ng mabuti para kami ay mailigtas, patawad po. Dahil sinasabi po ninyo sa inyong salita na walang ibang makapagliligtas sa amin kundi kayo sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Panginoon, hindi lamang po ninyo pinawalang sala kami, kundi yung kabanalan ninyo, yung righteousness ninyo, ay inimpute ninyo sa aming puso. Meaning, mamumuhay kami na may kabanalan dahil po sa inyong ginawa. Panginoon, maraming salamat dahil sa inyong dakilang pag-ibig. Walang makakapantay sa inyong pag-ibig. At kapag tinanggap namin itong pag-ibig na ito, ang buhay namin ay magiging kalugod-lugod. Ang buhay namin ay magiging mabuting halimbawa sa iba. Maraming salamat po, Diyos, sa inyong salita na aming narinig sa araw na ito. Huwag po ninyong hayaan na maiiwan dito yung aming nalaman. Tulungan po ninyo kami na ibahagi po namin ito sa aming mga magulang, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga best friend,
sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaklase. Tulungan po ninyo kami, Panginoon. Dahil sila din, no one is excused, Panginoon, sa wrath ninyo. Pero unless na sila ay makarinig ng inyong salita at mananampalataya sa inyo, Panginoon, sila din ay makakaranas ng katulad ng naranasan namin. Panginoon, mangusap po kayo sa aming puso sa pamamagitan ng iyong salita. This we pray. In Jesus' name. Amen.